Hindi sang-ayon si Dr. Hector Santos, ang presidente ng Philippine Medical Association o PMA, sa inisyatibo ng isang barangay sa Mandaluyong City na palitan ng pera ang pangungulekta ng lamok. Ayon kay Dr. Santos, nagtuturo lamang ito sa mga tao na mag-alaga ng mga lamok para mas malaki ang kanilang makuhang kapalit. Aniya, sa halip na paramihin ay puksain na agad para hindi na magdala pa ng dengue. Biro nga na iba. O sige, magfa-farming na ako ng mga mosquito para piso-piso yan. So makarami sila ng nakolekta, mas marami raw kita. Samantala mas may patayin na lang at pugsain yung mga yan. Yun lang po ang hinihiling ng mga doktor. Ayon kay Dr. Santos, sapat na ang awareness lalo na't may mga namamatay dahil sa sakit na dengue. Magdaragdag lang aniya ang pangungulekta ng lamok sa pagkalat ng impeksyon. Sa ngayon ay may pakikipag-ugnayan na aniya ang pribadong sektor sa pamahalaan kaugnay ng mga hakbang upang maiwasan ang pagtaas ng dengue fatality. Kasama ko kami ng DOH nagsasabing stop dengue death by 2030, no? So ganun din po. Hindi naman natin mahinto completely ang occurrence of dengue dahil seasonal talaga dumarating yan. Maiwasan natin na madagdagan pa ang namamatay. Ayon naman sa isang infectious disease expert na si Dr. Rontjan Solante, taon-taon ay posibleng magkaroon ng dengue outbreak dahil walang pattern ng pagdami ng lamok. Wala rin aniyang kinalaman ang behavior ng lamok sa pagtaas ng kaso ng dengue. Aniya, hanggat may basura at may breeding areas ang lamok, mangingitlog at mangingitlog ito. This siguro behavior, it's not the behavior of the lamok ang problema. It's the number of mosquitoes na dumadami ngayon because of sa maraming basura at maraming breeding places. Hindi nagbabago ang dengue, ganun pa rin. Hindi nagbabago ang lamok. It's just that maraming lamok, maraming tao, maraming nakakagat, dadami ang mga kaso. Kaya para sa mga eksperto, wala pa ring pinaka-epektibong paraan ng pagpuksa kundi ang mapanatiling malinis ang paligid. Sa panig naman ng mga pribadong ospital, tiniyak ni Private Hospital Association of the Philippines na nakahanda rin sila sa pagtugon sa mga dengue cases. Ang inaalala lang aniya ay ang kakulangan ng dugo sakaling dumami ang severe cases ng dengue. Ang mga hospitals, handa mga hospitals, kasi mostly supportive. Yes naman, oo. Ang mahirap lang siyempre pag yung mga severe cases na kailangan ng dugo, kasi yun ang minsan ang problem. Pag kinakailangan ng salina ng dugo, doon nagkakaproblema kung wala silang makunat kaagad ng dugo. Kaya panawagan ni Dr. Degrano, huwag nang hintaying lumala, kundi sa unang sintomas pa lamang gaya ng lagnat ay agad nang magpakonsulta. Sundin din aniya ang 4S strategy ng pamahalaan: search and destroy, secure self-protection, seek early consultation, support fogging or spraying. Dahil hindi biro ang sakit na dengue, lalo na't ito ay nakamamatay, ngunit maaaring maiwasan. Ang importante kasi natin dyan ay masabihan ng mga tao na pwedeng i-prevent ito. Pwede nating huwag hindi mangyari yan. Kasi ibig sabihin, kung malinis lang ang kapaligiran natin, ay pwede natin ma-prevent ang ganitong occurrence. Kaya actually, kaya nagkakaganyan yan. Ibig sabihin, hindi maganda yung paligid, hindi malinis. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.